mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini sa buong buwan ng March 2025. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko. Nangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading ko. Positive ba o negative? Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. I-describe ko yung tao. Okay? So, kung hindi kayo to, edi possibly someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, itong description na sasabihin ko. So, yung possible bida sa kwento ay nasa 18 hanggang 29 years old. Pero tingin ko ibang tao to. Hindi to tatama sa inyo. Tatama to sa kakilala nyong lalaki. Pwede rin babae kung extrovert. Pero again, teenager to 29 years old. Mag-isip eh. Mag-isip dito. Tama na yun. Nagpapakatatag siya dito, oh. Pero nauna pa to dito. So, dapat ito ang nandito para maging resilience ang card na to. Pero nauna nga siya. Alamin natin kung ano to bago tayo tumuloy dito. Kasi parang may ongoing na problem eh. Kaya lang dito na darating to. Tong 10 of Swords. Alamin natin ano ba tong ongoing problem. So kakilala nyo to, no? Yung bida. Kasi yung babae na partner niya, hindi nakikipag-usap sa kanya for some reason, although mahal pa nung babae yung lalaki, yung bida, although mahal pa nung babae yung bida, pero for some reason hindi siya nakikipag-usap. Yun yung ongoing battle, ongoing problem. Bakit kaya? Hindi ko nakuha yung pinaka exact
answer. So, eto, dito natin malalaman. Kukuha pa ako eh, ito na pala. So, anong reason? Bakit di na kayo pag-usap yung babae? Nako, ibang babae ba to? May lumabas na ibang babae eh. Well, case to case basis. Ha? Kasi kung LDR sila, may ibang babae yung lalaki. Pwede rin naman yung babae yung may ibang lalaki. Kasi may love tayo. Oh. So, nandito tuloy ako. Sino yung nagsisilos? O may iba? OMG. Sumatang ulo ko. Ganito na lang. Kaya hindi nakipag-usap yung babae. Kasi feeling nung babae may ibang mahal na yung lalaki. Kasi kung may third party yan, sa side nung lalaki, lalabas dyan yung ahas. O, confirmed yun. Eh, babae to eh. Energy to ng babae. So, probably, siya yung nagsiselos o nakakaramdam na may mahal ng iba yung lalaki. O, pwede rin ito yung feminine energy at itong isa yung masculine energy. So, yung feminine energy nagsiselos. O baka confirmed na talaga. Pero kung confirmed, lalabas ngayon ahas. Inisip ko rin kanina, baka yung babae yung may iba. Kaya nalito rin ako. Pero lalabas dyan yung clouds. Kung mayroon man. Pero tingin ko ito yung energy ng babae. Feeling niya may ibang mahal na. So, more like selos lang to. Nagsiselos siya. Ongoing battle. Ay, selos. Hindi pa confirmed kung totoo ba yung hinala niya. Ngayon, doon papasok yung 10 of swords natin dito. Hindi ko na tatanggalin yung mga cards kasi magugulo. 10 of swords to eh. So, pag may 10 of swords, syempre, lalo't ganito yung reading, magre-lead na yan sa separation. May makikipag-break. Malamang yung babae yon. O yung feminine energy, o nandito na yung 8 of swords natin na may feeling trapped sa sitwasyon. Since malapit to dito, feeling trapped yung lalaki in a way na bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ang tanong, totoo nga ba yung hinala ng babae? Kasi intuitive din tong babaeng to, tong
Queen of Cups, may pagka-intuitive siya. Totoo ba ang hinala niya? Ayun. Maybe. Maybe. Hindi natin masabi kung totoo ba yan. Maybe eh. Ang ayaw pa sabihin. O hindi pa natin dapat malaman. Yan dating sa kanya. Hindi pa natin dapat malaman. OMG, para tayo makakatulong dito sa babaeng to. Maganda ko siya mismo yung makaalam. Okay? Hindi dahil dito sa reading natin niya malalaman yung clarity. Maganda kung malaman niya yung clarity sa pamamagitan ng sarili niyang information, investigation. Anyways, anong advice? Nasaan yung deck kong isa? Ito. Anong advice sa ganitong sitwasyon? Okay? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O sa kakilala nyo. Sabi more like kakilala nyo to. Kasi nakita ko to kakilala to eh. Ibang tao. O ito yung third party. Pero sa case na to, ibang tao to. Na lalaki. Na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung advice sa ganitong sitwasyon. Kuha ko ng tatlo. So sabi, make a decision and take action with confidence. Continue to solve issues in practical ways. O, tamang-tama yung sinasabi dito. O, ito, saka to. Sa ganitong sitwasyon. At ang uli, High Priestess. Ito yung High Priestess. Ito yung card din ng intuition, wisdom, divine truth. But anyways, basahin ko na lang. Trust your own counsel first. Lalim naman nun. But anyways, proceed na tayo sa susunod. Ay, bago pala ako pumunta sa susunod, kunin muna natin yung info. Okay? Yung possible partner. Yung bida sa kwento. Yung possible partner o person. Cancer, Pisces, Taurus. Pero again, kakilala nyo to eh. Hindi naman kayo to, itong nasa reading. Kakilala o idol nyo to. Pero dito, partner nung kakilala o idol. Pero ito mismo yung kakilala. Okay, partner nung, ito yung mismong partner o person ng kakilala. Ito yung mismong kakilala nyo. Itong zodiac sign na sasabihin ko ngayon. Pisces, Gemini, Virgo. So, yan yung possible na zodiac sign ng kakilala nyo. Maaring tama ng reading na ito. So, ito na. Dito tayo sa susunod. So, sa case na to, hindi sila magkarugtong. Minsan nagdurugtong, madalas hindi. Ibang senaryo dito, ha? Oh, yeah. So, sa case na to, asahan natin ang malaking pagbabago. Pero tatama lang to sa someone na may trabaho.
sabihin natin ang trabaho ay pang matalino. Scholar ba naman? So, yun ang iisipin ko. Matalino siya. Pang matalino yung trabaho niya. Malaking pagbabago sa trabaho. Ng trabaho na pang matalino. Aha. Ano yan mga ano nga bang klaseng trabaho to? Trabahong may lisensya. Okay? Hindi siya basta-basta. Ngayon, pwede rin naman na may malaking pagbabago na maaaring mangyari sa buhay ng lalaking to. Lalaking ganyan itsura, may edad na, maglalaro sa 40. Mataas ang edad. O anyone na lalaki. Lalaking karelasyon, kapamilya, ka-close. Basta lalaki. So, kung di man to literal na tumama sa inyo, kung lalaki nanonood o partner nyo, hindi doon. Sa kakilala nyo in general na lalaki, maaaring tumama to. Itong big change. New contract. Possible. So, renewal of contract, renewal of business, new job or job. So, basis. Ano pa ba? Pwede rin na ang pagbabago ay all of a sudden i-require kayo ng universe o yung iba sa inyo ngayong April na mag-aral for some reason. Baka yung iba sa inyo ay mag-aral, mag-seminar, mag-research. Mag-training o mag-conduct ng any form of investigation. Kasi may nag-aaral dito in case na may nanonood o anyone na malapit sa inyo na babae, single, may chance na may dumating sa buhay niya, someone new o new love interest. Yun na yung big change na sinasabi ko. Ibang case, sabihin natin may health problem. Kung magpapagamot, dun papasok yung big change. Okay? Iba pa ring scenario ay may tutulong sa iba sa inyo in times of crisis. Yun yung big change. Okay? Oy! Despair. Ito, grabe oh. Itsura nito. Tapos ito. So, medyo alanganin tayo dito. Kasi itong card na to, pag nakita ko to, ito yung prison. Kung dito literal na prison, ay prison sa utak, like depression, mental problem. Na yun yung magkukos ng despair dito, hopelessness, o literal na mental problem na para bang hindi makapag-isip ng tama. Magmumukha na rin kasi itong extreme sadness o
suffering, o sabihin natin misfortune na lang in general. Ano kaya yun? Ano tong pwedeng mag-cause sa iba sa inyo para mapunta sa ganitong sitwasyon na parang nakulong sila, na-trap. Ayun, entrapment. Mukha siyang entrapment. Actually, ibang case, diyan napapasok yung problema sa relasyon, magkakaibigan. In general na. Pwede ring unwanted pregnancy. Ngayon nga, papasad sa iba sa inyo kasi hindi nila ginusto. Whether sa inyo tumama to o sa someone na malapit sa inyo, yun yung magiging cause ng problem. Hiwalayan ng magkarelasyon, nawalan ng kaibigan, nag-away ang mga magkakapamilya, may ex na nagbalik, kaya lang in a relationship na sa iba yung bida. Halimbawa, example lang, diba? Kung sabihin nating mahal pa nung iba sa inyo yung ex, kaya lang in a relationship na sa iba. So, dyan din papasok yung prison na parang entrapment o imprisonment. Sa ato, pag ganyang case, medyo matagal-tagal na problema to. Mahirap makaalis sa ganitong toxicity. Pwede nating addiction. Pwede rin bad habits. Bisyo. Bankruptcy. Pag wala ng trabaho na terminate, pwede rin. Maliit benta. Maganda ko i-clarify natin to. Kaya lang 23 minutes na to. Tatagal pa lang. Ano kaya itong reason na to? Isang card na lang para mabilis. Parang may idea tayo. Ayun. So, yung prison natin, magician. So, paano yan? Medyo hindi clear sa akin. Na-try na nga natin. Diyos ko po. Tagal ako nito. Ayan, naging 4 pa kamo. So, pagmamadali ko, naging 4. Kasi 24 minutes. May isa pa tayong din. So, saan nang galing yung prison? Magician. Baliktad na Ace of Pentacles, baliktad na 7 of Pentacles, baliktad din ang 3 of Wands. Ang main problem ay kawalan ng aksyon.
sa career o money. Dalawa kasi yung pentacles eh. More like financial issues to o career issues. Dun may problem. Na para bang mahirapang isolve agad-agad ang tungkol dito. Siyempre, mahirap maghanap ng work, di ba? Halimbawa, nagka-problema sa work for some reason. Nag-away, halimbawa, nakaway ang boss, nakaway ka workmate, nagkaroon ng violation, mahirap isolve. Isa na rin yun sa pwedeng reason ng problem. O sabihin natin, nabaon sa utang, mahirap mabayaran yung utang. O ito na yung babayarin, walang pera. Yun, isa rin yun. Pwede rin sinisingil na sa utang, walang pambayad. So again, ulitin ko, career o financial issues to. Kinalarify na natin dito para mas clear. Kasi kanina, daming pwedeng reason, diba? O cause ng prison dito. Ngayon, alam na natin. Anyways, kukuha ko ng 3 card dito. Okay? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo. O sa kakilala nyo. General advice na to for the whole month. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. The presence of love will always cast out fear. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.